Magandang hapon mga kapatid. Tayo ay magsimula na po sa ating mensahe po sa hapon ito. At ang ating pag-aaralan po ay tungkol sa mga bagay na mahirap kumisan na gawa ng pasyan po. Difficult decisions. Ang pinag-uusapan po nito ay hindi yung mga desisyon na kumisan mahirap gawin dahil may kaugnayan sa trabaho, sa ating mga ginagawa sa iba't ibang bagay, kundi ang isang desisyon na ating gagawin na may kaugnayan sa ating pananampalataya at kaligtasan. Yan po ang ating gusto pag-usapan sa ating pag-aaral sa hapon ito. Ito po yung mga halimbawa na nakikita natin ng mga tao na naitala sa Old Testament. Ganoon din po sa Bagong Tipan, nasa gitna po ng mahirap na sitwasyon, pinili nila na sila ay sumunod sa Diyos. So ating sa pag-aaral po natin, isa-isahin po natin itong mga taong ito na nakatala sa Old Testament. So tayo po mga Kristiyano, hindi natin pinag-uusapan yung di-Kristiyano. Ano po? Dahil di-Kristiyano, sa kanilang desisyon, hindi nila binibigay ng lugar ang Diyos. Pero bilang mga Kristiyano, tayo po ay dumarating sa mga sitwasyon na kinakailangan tayong mahirap, gumawa ng isang mahirap na desisyon na maaaring maka-apekto sa ating spiritual na kalagayan. Kung ano po ang ating gagawing desisyon, pinapakita nito ang kalagayan ng ating pananampalataya. Ito po ang ating gusto bigyan pansin sa ating pag-aaral sa hapon ito. Unang-una, si Abraham. Noong panahon na ito, hindi pa siya Abraham, kundi yung kanyang original na pangalan, Abram o Abram. Yun po sa Genesis chapter 12, verse 1 hanggang verse 5. Now the Lord had said to Abram, "Get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you." Dito po siya ikausapin ng Diyos mula sa lupain ng kanyang ama, tungkol sa lupain ng Ur. Hindi natin alam kung si Abraham ay sumasampalataya na sa Diyos. Dahil pinanggalingan pong bayan ni Abraham ay bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. "I will make you a great nation, I will bless you, and make your name great. And you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed." So yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Kung pupunta siya sa lupain na ipapakita sa kanya ng Diyos, ang kanyang pangalan na magiging dakila at siya magiging isang pagpapala kanya. At sa pamagitan lahat ng sa lupa ay pagpapala. So Abraham departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Then Abraham took Sarai's wife, and Lot his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people whom they acquired in Haran, and they departed to go to the land of Canaan. So they came to the land of Canaan. Ang problema po rito mga kapatid, hindi man niya alam kung ano yung lupain ng Kana. Dito po sa panahon na ito, wala namang internet, wala namang encyclopedia, walang TV, walang radio, wala silang form of communication para malaman nila yung lupain, iba't ibang lupain, maliban sa lupain nila at mga malapit na lupain, dun sa lupain nila. So si Abraham ay pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. At siya'y sumunod lamang sa pinag-uutos ng Diyos. So ito po isang mahirap na sitwasyon dahil iiwanan niya kanyang lupain. Iiwanan niya kanyang land of security. Tandaan po natin, tayo mga Pilipino, halos yung ayaw natin umalis kung saan tayo lumaki. Nandoon ang ating mga pamilya. Nandoon ang ating pag-aari. Pero ito iniwanan ni Abraham. Dahil siya naniwala sa Diyos. Tingnan po natin ang context. Si Abraham ay naggaling dito po sa Ur of Chaldees. Taas pumunta sa Haran. So dito makikita natin, inausap siya ng Diyos. Tiniwala niya kanyang lupain, pumunta sa Haran, at muli siya kinausap ng Diyos. At mula sa Haran, pumunta siya sa lupain ng Canaan, sa lugar nito. Mabibilangin po natin ang
kilometro niya. Yan na yung bigit kumula sa 100 kilometro. Isipin po natin ang hirap ng paglalakbay na ginawa ni Abraham. Dala niya kanyang asawa, dala niya si Lot, na kanyang pamangkin. At lahat ng mga tao na kanilang alipin. At sila naglakbay sa loob ng 1,000 kilometro. So dito natin makikita ang pananampalataya ni Abraham. Siya'y pumunta sa lupain na hindi niya alam. At siya'y sumunod sa Diyos. At iniwanan niya ang kanyang lupain. So hindi siya mahirap na sitwasyon po. Sabi ko kanina, iniwan niya security ng kanyang bansa. Safe siya doon eh. Bansa niya yun eh. At siya'y hindi na rin bata nung siya'y malis. Siya'y 75 years old. Hindi niya alam ang lupain na pupuntahan niya. Hindi alam kung siya mapapabuti o mapapasama sa lupain na kanyang pupuntahan. Hindi niya alam ang mga taong kanyang daratnan sa lupain na kanyang pupuntahan. Na ipinakita ng Diyos sa kanya. Ano makikita natin dito? Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 8. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. So hindi niya alam kung pupuntahan niya. Hindi niya sabihin, hindi niya alam kung anong klaseng lupain ang pupuntahan niya. Anong klaseng mga tao ang kanyang daratnan. Pero siya pumunta. Siya sabi rito, by faith. Ibig sabihin, kung ano sinabi ng Diyos, yan ang ginawa ni Abraham. At that time, Abraham papangalan niya. Dahil na pinalitan, naging Abraham. So, anong antas na pananampalataya ni Abraham? Siya may malaking pananampalataya sa Diyos. Siya may malaking kanyang pagsusugal. Ibig sabihin, hindi naman sugal na masama. I-gamble ka. Para alisin niya kanyang, iwanan niyang lupain niya at pupunta sa lupain na pinakita ng Diyos. Na hindi alam kung anong klaseng lupain o saan siya pupunta niya. So, yun isang mahirap na desisyon na ginawa ni Abraham. Dito ang pangalawa. So, yan pong pangunahing pagsubok ng Diyos, ginawa ni Abraham. Umalis siya kaya sa lupain ng iyong ama at pumunta sa lupain na pagkikita ko sa iyo. At siya sumunod. Ito yung pangalawang pagsubok kay Abraham. Dito po sa Genesis chapter 22 verse 2. Ito nagsasalita nito ang Diyos. Then he said, take now your son, your only son, Isaac, o Isaac. Isa lang. Wala na si Ishmael dahil yun ay pinalaya siya ng Diyos. Kasama ng kanyang amang si Hagar. Whom you love. So, tingnan nyo, ang hirap ng bagay na ito. Ito na ang kanyang anak na kanyang ginawa ng kanya. And go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell. Samantalang doon sa Genesis chapter 21, sinabi ng Diyos si Abraham sa pamamagitan ni Isaac ay tatawagin ang iyong binhi kanya. So, sabihin, may pangako ang Diyos sa pamamagitan ni Isaac. So, kay Isaac manggagaling ang ating Panginoon. Pero ngayon, sinasabi ng Diyos, sabi niya, iyahin mo si Isaac. So, ito po ay napakahirap na sitwasyon. Number one, pinangakuha siya ng Diyos na sa pamamagitan ng Isaac ay tatawagin ang binhi. Pagkatapos, ngayon, inuutusan ng Diyos si Abraham, mayayin niya si Isaac. So, paano ngayon nyo? Meron siyang pangako. Sa pamamagitan ng Isaac, tatawagin ng iyong binhi. O lang, ibamuti ang ating Panginoon. Pagkatapos ngayon, papatay mo si Isaac. So, paano tupad yung pangako? May pangako, pero ipapatayin mo. Paano matutupad yung pangako? Pero pasyinin po natin. Si Abraham ay walang alinlangan. Doon siya pinag-utos ng Diyos. Pumunta po tayo sa ating Biblia at basahin natin ang Genesis chapter 22. Dito po sa 3 talata. Si Abraham ay maagang bumangon
Yun ay hindi tanda ng isang pag-aalinlangan. Siya handang sumunod. Siya handang sumunod. At inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin. At siya naganda pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Na ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na yon sa malayo. So hindi lang mahirap na butos ito, malayo pa kanyang pupuntahan mula sa kanyang lupain. Sinabi ni Abraham sa mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. So naglakad lang sila. At kinuha ni Abraham ang kahoy na handog susunugin at ipinasahan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, ama ko. At kanyang sinabi, narito ko anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? So silang dalawa lang. Sila'y maghahandog, pero wala silang kordero. So nagtataka si Isaac. At iniulat ni Abraham ang kanyang kamay at tinawakan ng patalim upang patayin ang kanyang anak. Ito pong Biblia, meron siya sinasabi sa atin. Tulad ng pangyayaring ito. Pero may mga detalye na wala. Isipin po natin kung ano ang itsura ni Isaac habang siya ipapatayin ng kanyang ama. Di kaya umiyak yun, nagtataka siya at papatayin siya ng kanyang ama. Hindi sinunod siya, pero tiyak, yan ang makikita natin reaksyon ni Isaac. Dahil ang una, nagtataka siya, nasaan ang kordero kanya? Siya pala yung kordero. So dito natin makikita, si Abraham, hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong ng anak, kahit siya isang anak na kanyang minamahal. At siya sumunod at pumunta sa lupain ng Moriah upang iadog si Isaac bilang handog na susunugin. Bagamat yun ay kanyang anak at bugtong ng anak, hindi niya pinagkait sa Diyos. Tingnan po yung dalawang bagay. Andito ang pagmamahal niya kay Isaac dahil siya ama. At ang pagmamahal niya sa Diyos dahil siya sumasampalataya sa Diyos. Itong Diyos, sinutusan niya si Isaac na kanyang minamahal. Inutusan niya si Abraham, niyay si Isaac na kanyang minamahal na anak. So yung dalawang magkaibang desisyon. Anong susundin ni Abraham? Kung susundin niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak, hindi susunod sa Diyos. Kung susunod siya sa pagmamahal sa Diyos, iyaay niya si Isaac. Siya sasabihin natin na hindi mahirap na desisyon yan. Hindi natin naunawaan ang mahirap na desisyon. Kapag iyaharap niya si Isaac, handa natin, binasa natin kanina. At meron pangako Isaac, sa iyong binhi, siya kay Isaac tatawagin ang iyong binhi. Paano yan? Nandun ang pangako at papatayin niya. Paano matutupad ang pangako kay Isaac kung papatayin siya ng Diyos? Kung si Abraham ay mahina ang kanyang pananampalataya, hindi siya susunod. Ano klaseng Diyos itong sinasampalatayaan ko, sasabihin kayo. Sa kabilang banda, may pangako siya kay Isaac, tapos papatayin ko siya kanya. Tingnan niya yung pagkasunod. Genesis 21, tapos Genesis 22. Mga magkalapit na panahon lang yun. Hindi ba mga kapatid? Pero siya'y sumunod. Yung binasa natin kanina. Siya'y determinado sumunod sa Diyos. Walang pag-aalinlangan. Kasi susunod sa Diyos. Ala siya, hindi siya, walang para bagang, kung ayaw natin sumunod, mabigat ang paamoy. Pero hindi, buwang ka sa bagay, hindi ang atawang bagay na kailangan niya, at sinakanta sumunod sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ano nasa kanyang kaisipan? Dito natin matatanto ang pananampalataya niya at pananalig at pagtitiwala niya sa Diyos. Tingnan niyo. Hindi ito galing sa Diyos. Ito sa kanyang kaisipan. Ito ang umaandar sa isip niya, Abraham. Kaya hindi siya natakot
napatay niya ang kanyang anak. Basahin po natin. By faith, sapagkat ito'y sinabi sa kanya ng Diyos at inutusan niya, Abraham, when he was tested, offered up Isaac o Isa, and he who had received the promises, offered up his only begotten son, of whom it was said, in Isaac your seed shall be called. In Genesis 21 verse 12. Alam na sa kanyang kaisipan, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also receiving him in a figurative sense. Kasi sa habang ginagawa niya yun, ang nasa kanyang kaisipan, walang problema kanya. Kahit patay ko pa si Isaac, pwede siya buhay muli ng Diyos upang tuparin niya ang kanyang pangako kanya. Anong klaseng pananampalataya, mga kapatid? Isang matinding pananampalataya. Kaya po sa Romans, tinawag si Abraham na ama ng lahat ng sumasampalataya. Dahil pinakita niya isang pananampalataya na walang katulad. Hindi siya nag-alinlangan kahit napakahirap ng kautusan o utos na binibigay siya ng Diyos, wala siyang sumusunod. Pero tandaan natin si Abraham, hindi po siya Superman. Kasi katulad lang natin. Dalawang beses, dahil sa takot sa kanyang buhay, nagsinungaling siya. Na sinabi niya si Sarah ay kanyang kapatid. Katulad natin. Pero tingnan niyo ang kanyang pananampalataya. Nagawa niyang sumunod sa napakahirap na desisyon. Si Joseph. Si Joseph sa Old Testament, iba yung Joseph sa Bagong Tipan. Hindi magkaiba yun. Hindi sila magkakaroon. Malayo panahon na agwat nila. Si Joseph ay anak niya po. Doon panahon na siya pinagbili, siya yung bunso. Kaya siya po yung malapit. Malapit sa kay Jacob, ang kapatid, si Joseph. Dahil sa inggit ng kanyang magkapatid, ipinagbili siya. At nang-aabot siya sa lupain ng Egypto. Unfortunately kay Joseph, nagkaroon po na siya ng magandang kalagayan sa lupain ng Egypto. Dahil ang kanyang amo, si Potiphar, ay may mataas na katungkulan sa Egypto. Ang problema, dahil si Jose po ay makisig at magandang lalaki, ang kanyang asawa ng kanyang Panginoon ay nagkaroon ng pagnanasa sa kanya. Sabi nito, sa Genesis chapter 39 verse 7, and it came to pass after these things that his master's wife cast longing eyes on Joseph. And she said, lie with me. Sipingan mo ang kanya. Pero makita natin ang si Joseph. Siya po yung matinding pananampalataya sa Diyos. Ito pong sagot ni Joseph, but he refused and said to his master's wife, look, my master doesn't know what is with me in the house. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay sa tahanan ng kanyang Panginoon ay nasa kanyang kamay. Kasi kung anong gagawin nito, hindi alam ng kanyang Panginoon. And has committed all that he has to my hand. There is no one greater in this house than I, nor has he kept back anything from me but you, because you are his wife. How then can I do this great wickedness and sin against God? So ito po isang hirap na sitwasyon. Ito, araw-araw, sinasabi niya ng kanyang asawa ng kanyang Panginoon. Araw-araw. Silang dalawa sa bahay, pero hindi siya sumasangayon. Ang consequence ng pagtanggi ni Joseph, nakuha ng nakablot ng asawa ng kanyang Panginoon, ng kanyang damit. Tayo po, ang damit natin, minsan ito lang ang damit ko, wala na tayong panlong. Pero yung mga tao noong unang panahon, ang kailang suot ay robe. Meron silang outer garment, at meron silang inner garment. Pag tinanggal yung outer garment, ang tawag doon ay nakedness, kahit may damit ka pa. So pagka nandun ka lang sa inner garment, yun ay nakedness. Na nakablot ng asawa ng kanyang Panginoon, yung palabas ng damit, tumakbo si Joseph. Siya nakulong. Binaligtad siya ng asawa ng kanyang Panginoon. Tignan mo kanya itong Hebreo na kinuha mo. Gusto niya akong halayin.
So, siya nakulong. Ibig sabihin, dito sa pagkakataon, makikita natin, si Joseph, pinili niya yung mahirap na landas na siyang tama. Kaya siya ay madaling landas na yun na yung mali. So, yun din po, hindi madaling desisyon, mga kapatid. Pinili ni Joseph ang nararapat niyang gawin. So, tumakas, tingnan niyo. But it happened about this time when Joseph went into the house to do his work, and none of the men of the house was inside, that she caught him by his garment, saying, "Lie with me." But he left his garment in her hand and fled and ran outside. That's what tumakbo. Ano nangyari kay Joseph? Si Joseph ay nabilanggo because of false accusation. Biniligtad siya ng asawa ng kanyang Panginoon. Ganun po yung mga taong masama, babaliktarin ka nila, di ba? Pinili ni Joseph na mabilanggo isa magkasama sa Diyos. So yun ang isang consequence ng kanyang katapatan sa Diyos. So hindi lahat. Minsan nag-iisip tayo na pagtapat tayo sa Diyos, lahat ng mga bagay na mangyayari sa atin ay maganda. May tingnan niyo rito. Kung siya tapat sa Diyos, hindi maganda nangyayari sa kanya, nabilanggo siya. Pero pinili niya dahil siya tapat sa Diyos, mga kapatid. Si Naaman o si Naaman. Si Naaman po ay isang chief of staff ng hukbo ng ahalang Syria. Tama pa mga Panginoon tao yan. Kaya lang, meron siyang ketong o leprosy. Noong panahon na yun, walang gamot ng ketong. Kahit sa panahon natin ngayon, pag malala ng ketong, wala na rin gamot. Magagamot lang pag ito ay bago pa lang. So si Naaman ay isang ketong sinabihan siya ng kanyang alipin. Meron isang propeta kanya sa aking bayan na makatulong sa iyo. So si Naaman ay pumunta sa Israel, pero hindi siya pumunta sa propeta, pumunta siya sa hari. Hindi yan sinabi ng kanyang alipin. Pero eventually, siya pumunta doon sa sinasabing propeta ng Diyos. At sinabihan siya ng propeta na itong gawin mo. Hindi siya nilabasan ng propeta. Nagsugo lang siya ng ibang tao. Siguro insulto yung kay Naaman dahil siya makapangyarihan ng tao. Basahin pa natin 10:12. Si Eliseo, nagpadala ng sugo, hindi siya kinausap diretso. Si Eliseo nagdala ng sugo, sa kanya sinabi, "Umayo ka at maligo sa Ordan na 7 ulit. Ang laman ay manunumpalik at ikaw ay magiging malinis." Napakasimpleng kautusan. Ito ang sabi ang kaisipan ni Naaman. Ngunit si Naaman ay nagalit at umalis na sinasabi, akala ko ay tiyak na lalabasin niya o kanya. Lalabas siya. Anong gagawin niya? At tatayo at tatawag sa pangalan ng Panginoon ng Diyos at iwawasiwa sa kanyang kamay sa lugar at pagagalingin ng getongin kanya. Yun ang kanyang kaisipan. Sa 12, hindi ba ang Abana at ang parpar ng mga ilog sa Damasco higit na mabuti kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako maaaring maligo sa mga iyon at maging malinis? Kaya siya'y pumihit at umalis siya na galit. Alam niyo si Naaman, walang pagkakaiba sa mga tao sa panahon natin ngayon. Pag itinuturo natin ang pangkaligtasan, meron sila sariling kaisipan. May sumunod sila sa pinag-utos ng Panginoon, meron sila sariling kaisipan, kaya hindi sila sumusunod. Pero makita po natin, later on, sumunod din siya kay Naaman. Sumunod din siya sa Diyos. Siya naglublog ng 7 beses sa ilog ng Ordan. At nakita natin, siya ay gumaling. Ito ang sagot, sabi ng kanyang mga lipin. And his servants came near and spoke to him and said, "My father, if the prophet had told you to do something great, would you have not done it?" Yung mga tao kasi mas gusto lang gawin yung dakila para sumikat sila kaysa mga simpleng bagay. How much more then when it says to you, wash and be clean? Panginoon ka, napakadali lang naman. Okay, pumunta sa iyo ng Ordan at ugasan mo yung 7 beses kanya. So he went down and dipped 7 times in the Jordan according to the saying of the man of God, and his flesh
was restored like the flesh of a little child, and was clean. So, ito tingnan nyo, nung siya'y sumunod sa Diyos, siya'y nalinis. Hindi yung tubig ang naglinis sa kanya, kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kaparaanan lamang ang sinabi sa kanya ng Diyos, para linisin ng Diyos. Anong mahirap dito? Ang mahirap dito yung kalagayan ni Naaman na siya makapangyarihan ng Diyos. At isang tao ng Diyos na isang propeta, na usually ay mga taong hindi dakila, ang nagsabi sa kanya kung ano ang kanyang gagawin. At ang pinagutos sa kanya ay isang bagay na hindi nang inaasahan niya. Pero nung siya nagpangwa at sumunod sa kausan ng propeta, siya nalinis. Kaya pala ang labanan dito, yung pride ni Naaman at ang kalooban ng Diyos. Nung siya sumunod, siya ay nalinis. Tignan po natin ito. Yung ambasang Israel, sila po'y galing na sa pagkalipin. At sila po'y determinado na manumbalik sa katapatan sa Diyos. Tandaan natin, kaya sila naging alipin dahil sa kailang kataksilan sa Diyos. Na ang pinaka matindi ay ang pagsamo nila sa mga Diyos-Diyosan. Si Nehemiah, ang kanyang layunin ay para maitayo ang walls ng Jerusalem. Si Ezra, ang kanyang layunin, ay mapanumbalik ang mga tao sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po sa Nehemiah chapter 8, sila pinagkaroon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. So nalaman nila ang salita ng Diyos, nalaman nila na sila ay may pagkakasala sa Diyos. Dito po sa Ezra, Ezra chapter 10, verse 2. Si Ezra ay isang eskriba. So alam niya ang salita ng Diyos. Magsimula po tayo sa verse 1. Habang si Ezra ay nananalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatarapa sa harapan ng bahay ng Diyos. Isang napakalaking pagtitipon ng mga lalaki, mga babae at mga bata ang nagtipon-tipon sa kanya mula sa Israel, at ang taong bayan ay umiiyak din na may kapahitan. Bakit sila malungkot? Dahil sa gitna po ng kanilang pagsusumikap na manumbalik sa Diyos, meron pa rin silang kasalanan. Ano yun? Verse 2. At si Shechanias, na anak ni Jehiel, isa sa mga anak ni Elam, ay nagsalita kay Ezra, kami nagkasala laban sa ating Diyos at nag-asawa ng mga panyagang babae mula sa mga mamamayan ng lupain. Subalit kahit ngayon ay may pag-asa sa Israel sa kabila nito. Ngayon ay makipagtipan tayo sa ating Diyos na paalisin ang lahat ng mga sangang ito at kanilang mga anak ayon sa payo ng aking Panginoon at ng mga nanginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ito ayon sa kautusan. So anong solusyon? Palayasin yung mga asawang banyaga pati kailang mga anak. Yun ang solusyon. Ito ba'y kailang ginawa? Basahin natin 11 and 12. Ngayon ay mag-umpisal kayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga ninuno, at inyong gawin ang kanyang kalooban. Humiwalay kayo sa mga mamamayan ng lupain at sa mga sangbanyaga na magkagayon ng buong kapisanan ng sumagot na malakas na tinig. Gayon nga, dapat namin gawin ang ayon sa sinabi mo ngayon. Pansinin niyo yung pangalan ng Diyos na ginamit niya. Panginoon, kung Tagalog, puro kapital. Yan ang YHWH. Ang ibig sabihin niya, palagi nang umiilaw. Pag ang Diyos ay nakikipagkatipan, yun ang pangalan ginagamit niya. Dito po sa verse 44 ng Ezra chapter 10, lahat ng mga ito'y nagsipag-asawa, ng mga babaeng banyaga, at kailang pinali sila kasama ang kailang mga anak. Katulad sinabi natin kanina, meron tayo nababasa sa Biblia kung ano kalooban ng Diyos. Pero may mga bagay na hindi nagsulat, pero tiyak natin yun ang pangyayari. Hindi madaling gawin yun. Isipin natin, sila yun kailang mga asawa. At meron silang mga anak. At sila ipaalisin.
Alam makikita natin habang umaalis ang kailang mga asawa at mga anak, sila nakatawa. Makikita rin na sa kabilang banda kung anong itsura ng mga asawang pinalis nila. Tignan natin yung sitwasyon na yun. Yung ba'y madali? Pero dahil sa kailang pagnanasang sumunod sa Diyos, kahit ang mahirap na yun, ay kailang ginawa. Yun ay mahirap ng desisyon. Yung pong mga taong bumalik sa lupain ng Israel dahil sa pagkalipin, ito yung mga taong tapat. At pinakita nila sa kailang ginawa ang kailang katapatan. Kahit na mahirap gawin, ay kailang ginawa. So yun makikita po natin sa mga pinakikita natin dito. Dahil ganito rin, dalawang nag-uumpong bato. Ang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kautusan, at ang pagmamahal nila sa kanyang mga kasama, banyaga, at sa mga nag-ianak nila. Parehong mabigat na pagmamahal yun. Pero ang pinakikita natin, pinili nila ang pagmamahal nila sa Diyos at sa kautusan ng Diyos. Yun ang pinili nila. Kaya naman kahirap, yun ang pinili nila. Dahil masigit ang pagmamahal nila sa Diyos. So, hindi na po natin ang aplikasyon ng ating pinag-aralan. May mga tao na hindi sila, pagka pinag-aralan po natin sa Ebanghelyo, hindi sila sumusunod. Bakit? Kabisa ng problema nila yung kailasang bahayan, yung pamilya nila. Lalo na po sa ating kultura, na majority mga Katoliko. Natatakot sila na pag sila'y sumunod, sila'y tatakwin ng kailang mga pamilya, di ba? Ito sa Matthew chapter 10. At babasahin po natin, 37-38. Dito natin makikita ang pinakisinabi ng Panginoon kung anong dapat mas mahalaga niya. Ang ating pamilya o ang Diyos. Sabihin po natin. Ang umibig sa Ama, ito po Tagalog Bible sa consistent. Hindi dapat pag-ibig ito pagmamahal. Ang umibig sa Ama o sa Ina na higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa kanyang anak na lalaki o anak ng babae nang higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin, ganyan. At ang hindi nagpapasya ng kanyang krus at sumunod sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kasi yung salitang krus, ito isang mabigat na dalahin. May sakripisyo kuminsan ang ginagawa natin sa pagsunod sa Diyos. So, minsan ang pamilya, wala. Anong pipiliin natin? Ang ating sambahayan o ang Diyos? Kayamanan, minsan. Dito po sa Lucas chapter 18, ito po yung mayaman. Mayamang pinuno na lumapit sa ating Panginoon na may mabuting hangarin. Hindi naman natin pwede sabihin na nagkukunwari lang yung taong ito. Sa verse 18, tinulong siya ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magbana ng buhay na wala hanggan? Sinabi siya kay ni Jesus, bakit mo ko tinatag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang makalunya, huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw, huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, tinupad ko na ang lahat ng mga bagay na ito, buhat pa sa aking pagkabata. Nang marinig ito na Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ano mang mayroon ka ay pagbili mo, at ipamahagi mo sa mga duka, at magkaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So ipagbili mo yung kayamanan mo kanya. Ano ang nangyari? Subalit na marinig siya, marinig niya mga bagay nito, sinalungkot sapagkat sinapakayaman. So ang mahalaga sa tao yun ay hindi ang Diyos, hindi kayamanan niya. Kuminsan, ang ating mga kaibigan o ang tas natin sa lipunan. Pag tayo sumunod sa Ebanghelyo, natatakot tayo na mawala ang ating antas sa lipunan o tayo kapuotan ng ating mga kaibigan. Sa John chapter 12, verse 42 to verse 43. Ito po ang ating mapasahin. Ito ang nakasulat. Gayunman, maging sa mga pinuno ay maraming sumasampalataya sa Kanya. Subalit dahil sa takot sa mga Pariseo, ay hindi nila ito ipinahayag. Baka sila'y
mapalayas sa sinagoga. Sapagkat iniibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. O kaya ang ating mga maling paniniwala ang nagiging balakid para di tayo sumunod sa Diyos. Katulad sa Matthew 15 verse 9. Nagtuturo ng pinaka-aral ang mga sa mga tao. Walang kabuluhan kaya ng Panginoon pagsabi nila sa akin. O kuminsan ang ating sariling kalooban laban sa utos ng Diyos at inyong pangako. Napakadali ang sumasampalataya at babautismohan ay maliligtas. Napakadali no. Pero bakit hindi sila sumusunod? Dahil mas mahalaga ang kailang sariling kalooban kaysa sa kalooban ng Diyos ang ating mga anak buhay. Doon po sa Ephesians chapter 4 verse 20, ito siya magnanakaw. Ang sabi ni Apostle Paul, ang mga magnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kundi gawa sa kailang kamay ng mga bagay na mabuti para mayroon sila maibigay sa mga nangangailangan kanya. Ibig sabihin, minsan, ganun ang sitwasyon sa atin. Ang ating anak buhay laban sa kalooban ng Diyos. Ang ating pipiliin, ang ating anak buhay, papaksunod sa kalooban ng Diyos. Kung babasahin ko natin, ang ipinangako ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, sabi niya, hanapin muna niyo ang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo, kanya. Doon po sa Hebrews chapter 13, 5-6, sinabi niya na tayo ay magkasya sa ating tinatangkilik at huwag tayo maging maibigin sa labi. Dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos, kanya. So kung kumisa ng ating anak buhay, problema. O kaya ang ating anak buhay ay mapapalayo tayo mula sa ating pamilya. Yun po ang nangyayari ngayon. Diba? Mga nag-abroad, nahiwalay sa pamilya na mahabang panahon. Yun ay kasalanan sa Diyos. Hindi yan ang disenyo ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa, kayo magsasama sa isang bubong. Hindi kayo maghihiwalay. Pagka ginawa ng Kristiyano yan, nagkakasala sa Diyos. Ayaw natin isipin yan, mga kapatid, ang naglalaban niya, yung karangyaan na kayamanan, laban sa pamilya mo. Kaya iniisip yung social cost. O kumisan, yung spiritual cost. Sabi po natin na po. Gayun din naman kayo mga lalaki, magsipamahay kayo kasama ng inyong asawa kanya. O. Ayon sa pagkakilala, napakandangan ng babae na gaya ng marupok na sisulan, yaman kayo naman kasamang tagapagmana ng Diyos ng kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Magsipamahay kayo, right? Dahil paghiwalay na yun. Dahil sa trabaho. Yung pong marupok na sisidlan, kailangan natin unawain yun. Hindi ibig sabihin, mahina yung babae, hindi ibig sabihin, no. Ang isang sisidlan po rito, hindi yung lagayan. Ito yung base. Yung pong murang base na nilalagay natin ng mga halaman, makapal yun, makapal. Yung mahal na base na tinatawag nilang vase, yun po'y manipis, pero mahal. Ibig sabihin, yun ang pagtingin mo kayo sa mo kanya. Pero hindi pwede mag-iwalay. Magipamahay kayo na, kasi pamahay kayo kasama ng inyong kasama. So, paano yung long-term separation dahil sa trabaho? Yun po ay hindi kalooban ng Diyos. In other words, kung tayo Kristiyano, piliin natin na may pasimpleng pamumuhay, pero tayo sumusunod sa Diyos. Kasi karangyaan na tayo lumalabag sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid. O kaya sa ating estado bilang pag-asawa. Sa panahon natin ngayon, ito po ay kahit sa panahon, kahit anong panahon, nangyayari ito. May asawa ka, may asawa, maghiwalay, tapos mag-aasawa sa iba. Dito may asawa yung babae, may asawa lang, tapos yung naging mag-asawa. Yan tawag po dyan ay adultery. Makita natin, adultery yan. Pero minsan, nagsasama yung dalawang tao, hindi nagpakasal. Ang tawag dyan, living in. Fornication po yan. Kasalanan yan. Hindi ko nga maintindihan yung live-in eh. Kung babae ka, grabyado ka sa instruction na yan. Kahit yung lalaki, grabyado rin. Yung pag naghiwalay ba yung dalawang yan, wala bang mangyayari sa kanila? Meron. Masasaktan sila pareho. Bakit gagawin mo yun?
Binigyan tayo ng security ng Diyos sa loob ng relasyon mag-asawa sa pamamagitan ng pagiging mag-asawa. So, ganito rin po mga kapatid, maraming sitwasyon na ganyan. Kahit po sa mga Kristiyano, meron din ganito. Pinipili nila na sila magkaroon ng asawa, hindi na asawa, dahil sa maraming dahilan, kaysa sumunod sa Diyos. Hindi po maganda yan mga kapatid. O kaya, yung mga kaibigan natin, o mga kapatid natin tuturo na mali, kahit kaibigan pa natin yan, hindi natin pwede paboran kung mali sila. Kailangan tayo magalay sa kanila. Kung sila nagtuturo, at na natin nagtuturo na maling aral. Dahil kapag hindi tayo magalay sa kanila, at tinatanggap natin sila sa gitna na kailang maling aral, ay basahin po natin. Tayo masasama sa kailang masamang gawa. Ito sinasabi siya. Basahin po natin sa 2 John 9. Ang sino mang lumalampas at hindi na nanatili sa Kristo ay hindi kinaroroon ng Diyos. Ang nanatili sa aral ay kinaroroon ng Ama at hindi ng Anak. Kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay, huwag niyong batiin ganyan. Sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nakikibahagi sa Kanyang usapan mo. So, kahit kaibigan pa natin yan. Kahit kapatid pa natin sa pananampalataya. Kung sinagtutulan maring aral, wala tayong spiritual na pakikisama sa kapatid na yun. So, ito yung makita natin ilan sa aplikasyon. O kaya, kung tayo pinag-uusig dahil sa ating pananampalataya. Halimbawa, dito po sa Revelation 13:15-17, yung hindi sumunod doon sa halimaw na sinasamba, either sila pinapatay, o hindi sila pwede bumili, o hindi siya pwede magbenta. Noong panahon na yun. O kaya, yung mga pinag-usig sa panahon, yung mga bata pa iglesia, pinag-usig ang iglesia sa Jerusalem. At sila pinagsipangalan. May pinapangalan po nila yung salita. Hindi na wala kailang pananampalataya. O siya pasal po. Babasahin po natin yan. Dumala sa iba-ibang klaseng pag-uusig, paghihirap, kalupitan, dahil nga po siya alagad ng Panginoon. Pero pinili pa rin niya maging alagad. Minsan tayo pinag-uusig dahil sa ating pananampalataya. So, pinapanghuli. Kinakailangan tayo sumunod sa kalooban ng Diyos regardless of consequences. Pag diminahal natin ang ating buhay, kaysa sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo maliligtas. Kailangan tayo sumunod sa Diyos. Pangalawa, kung tayo po'y dumadanas ng pag-uusig o paghihirap dahil tayo Kristiyano, mayroong paghihirap na dinadanas natin dahil kasalanan natin. Hindi na pinag-uusapan dyan. Ito yung pag-uusig dahil tayo mga Kristiyano. Mayroong mga limitasyon na nangyayari sa atin dahil tayo mga Kristiyano. Basahin natin sa Romans chapter 5. Ano po? Maganda basahin natin sa verse 1. Kaya't yamang tayo inaaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kalalatian ng Diyos. So sila nagagalak tayo, sila naligtas, pero hindi lang yun. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatihan. Kung papasilin natin yun, ano klaseng pangusap yun? Paano ka kanya magagalak sa kapigatihan? Pero kung tayo Kristiyano, yun ay kagalakan. Tuloy po natin. Na sa pagkaalam ng kapigatihan ay nagbubunga ng pagtitiis. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Habang tayo nagtitiis, lumalapit tayo sa pag-asa niya. Lumalapit tayo sa buhay na wala hanggan. Tandaan natin,
Kahit minsan di natin naintindihan ang nangyayari sa atin dahil tayo mag-Kristiyano. Yung mga bagay na nangyayari ay para sa atin. Para sa ating pakinabang. This is verse 28. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod ng Kanyang layunin. Hindi natin naintindihan. Pero itong mga bagay na nangyayari sa atin ay para sa ating kapakanan. Tingnan natin si Job. Hindi naintindihan ni Job bakit nangyayari sa kanya yun. Tinutokso nga siya ng kanyang magkaibigan. Siguro nagkasala ka kanya, kaya pinarsahan ka ng Diyos. Eh si Job ay matuwid. Minsan napunta siya sa tukso na kausapin niya ang Diyos o gawin niya, bakit nangyari sa kanya yun? Nasa bandang huli ng Job, siya kayo nagsasalita ng mga bagay na hindi ka naintindihan kanya. Pero iyon ay para sa kanyang kabutihan dahil pinatunayan ng Diyos na sa gitna ng nakita ni Satanas, si Job ay matuwid. Ganyan. So yung makikita po natin. Ang pangulit, ito ang bibigyan natin ng pansin. Lahat ng kasalukuyang kapigatihan, pagsubok, kahirapan na ating nararanasan dahil tayo mag-Kristiyano ay walang kwenta kanya kung yahabing yung kalalatihan na naghihintay sa atin. Sa verse 18. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kalalatiang mahayag sa atin. So, nadanas tayo ng mga kahirapan, mga bagay na hindi natin nakamtan dahil tayo mag-Kristiyano, mga pag-uusig dahil tayo mag-Kristiyano, pero hindi natin maihambing sa kalalatihan na naghihintay sa atin. Kaya doon sa pinakauling bahagi po ng Apocalypse, ang larawan ng langit ay isang larawan na hindi natin matatagpuan sa lupa. Hindi natin matatagpuan ang limang mga bagay na inilarawan ng langit sa kapitulong ito. Basahin natin. Dito po sa chapter 21, verse 9. Inilarawan sa atin ang bagong Jerusalem sa langit. At dumating isa sa 7 anghel na may 7 mangkok na puno ng 7 huling salot at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipakikita ko sa iyo ang babae kaya kakasal ang asawa ng kordero. At dinala niya ako sa spirito sa isang malaki at mas na bundok at ipinakita sa akin ang banal na lungsod na Jerusalem na bumababa mula sa langit buot sa Diyos. Ayan. Na may kalalatian ng Diyos at ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato na gaya ng batong aspe na malinaw na gaya ng kristal. Ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan at sa mga pintuan ay may 12 anghel at sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipin ng kandang Israel. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay may 3 pintuan, at sa kanluran ay 3 pintuan. So ito isang perfect view ba? Ang pader ng lungsod ay may 12 saligan, at sa mga yon, ang 12 pangalan ng 12 apostol ng kordero. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ng lungsod at ang mga pintuan at ng pader nito. Ang pagtatayo ng lungsod ay parisukat, square. Tandaan, ang square ay isang perfect rectangle, di ba? Perfect yun. Perfect, square. Ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang at sinukat niyang lungsod ng kanyang panukat, 12,000 estadya kanya. Ang haba, luwang at ang taas ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito, 144 na tsiko. Ang taas ay susukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Pero pasinin po niyo yung tuloy po natin. Ang mga saligan ng pader ay lungsod ay ginagalakan ng sari-sari mahalagang bato. Ang unang saligan ay aspe, ang ikalawa ay sapiro, ang ikatlo ay calcedonia, ang ikaapat ay esmeralda, at ang ikalima ay onyx, ang ikaanim ay sardio, sardonyx yun sa English. At ang ikawalo ay beryllium,
ay kaangkas siya, may topasyo. Ano napapasin natin dito? Ito yung mga magagandang bato. Makita natin. At hindi ako nakita ng templo roon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang isang templo roon. Ang lungsod ay hindi nangangailangan ng araw, sabi niya, o ang buwan upang magbigay liwanag sa kanya sapagkat ang liwanag niya ay ang kalalatian ng Diyos. At ang ilaw doon ay ang kordero kanya. So kung titignan natin ang description ng langit, wala tayong makikita gano'n sa lupa. Dahil ito isang magandang lugar na titirhan natin. Kaya tinatawag siya bagong langit at bagong lupa. Ibig sabihin, ito isang bagay, ito isang kayusan na hindi pa natin nakita kanya. At walang katulad sa lupa. So itong mga kasalukuyang kaspagatian, pagsubok, kahirapan, etc. ay hindi mayampi sa naghihintay na kalalatihan na ibibigay sa atin. So, kung tayo po ay pipili, piliin natin ang Diyos. Regardless kung ano man ang consequence, dahil yon ay may sagot sa atin. Dadalhin tayo ng Diyos sa ating tunay na tahanan sa langit na nihanda ng Panginoon para sa tirahan natin sa walang hanggan. So ito po ang ating mensahe sa hapon ito. Sana po ay ito magbibigay sa atin ng kalakasan ng kalooban at tayo magpatuloy sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Ibigay natin muli kay Brother Rupert para po sa ating habuluyan.